First Thessalonians chapter 4. First Thessalonians chapter 4. Ito pong babasahin natin. Ito po ang pundasyon ng ating pananampalataya. Ito po ang ating lakas at pag-asa. Na hindi tayo nagkakauro-uro sa dito nang walang dahilan. Bakit ba tayo sumasampalataya sa ating Panginoon? Ano bang dahilan? Ano ba yung ating ipinagyayabang naman? Kasi dito sa daigdig, maraming mayayabang. Kahit na wala naman sinabi yung yabang o yung tayo meron din sa Panginoon natin natutunan. O ito yung pinagyayabang natin. Alright, verse 13. 1 Thessalonians 4:13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, as ye sorrow not, even as other which have no hope. Huwag daw tayong tumulad sa iba. Walang pag-asa. Kaya wala silang sigla. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Kaya matuto tayo, ipaglaban natin yung ating pananampalataya. Punta tayo sa Jude, tabi ng Revelation. Okay. Verse 3. Beloved, mga minamahal, ito tayo sa verse 3. Alright. When I give all diligence to write unto you of the common salvation. Verse 3. It was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Mga kapatid, ngayong hapon ay hindi naman tungkol sa ating kaligtasan yung aking sasabihin. Kaya mga ligtas na kayo kundi ang ibig kong mangyari sa hapon ito, matutunan ninyong ipaglaban ang inyong pananampalataya. Minsan, tinanggap na ninyo. Sige, pagpalain kayo ng Panginoon. Mapuno po kayo. Salamat. Okay. So, away from Mayorga, nag-travel kami. Kasi ibig namin kayong makita dito. So, nakaraang Webes, nakikibalita ako dito Pagkat si Father Dante ang aking pinaparito, habang kami nasa Davao. Nalalaman ko lahat ng nangyayari dito. Walang lihim sa akin dito. Subalit, gusto kong laging isipin ninyo ang layunin ko dito. Wala akong ibang layunin dito. Walang pakinabang na material. Wala. Kasama kong pamilya ko. Opo. At walang magpapabago ng layunin ko dito. Wala. Kahit na sino sa inyo. Kaya gusto ko, palalahanan kayo.
tungkol sa ating pananampalatayang tinanggap. Ito lang naman yung ating pinagtsatsagaan eh. At ito rin ang dahilan kung bakit nagsiservisyo tayo sa Diyos. Wala naman iba eh. Wala po. Actually, wala nga akong sweldo sa simbahan. Wala. Nakapangungutang pa nga ako para sa paglilingkod ko sa Diyos eh. Totoo yan. Nagiging masama pa ako sa mga mata ng tao. Hindi ko pinapansin yun. Kasi alam ko kung ano yung aking pinananampalatayanan. Kaya ho, hindi ako lingkod ng tao. Lingkod ako ng Diyos. Katiwala ko ng mga hiwaga ng Diyos. Ito ay mahiwagang bagay. Ang pananampalatayang to. Kasi nakakuna-muna, hindi ko rin alam to eh. Wala akong alam. Ang alam ko lang, magsimba, paluhod-luhod, pakain-kain, paluhod-luhod, padasal-dasal, pakrus-krus. Wala. Opo, hinihintay ko yung kling-kling-kling-kling-kling. Huwag kumalimbang na. Ano na yun? Postchat na yun. Postchat. Pakitang tao. Masabi lang na nagsimba ka. Ganon din ako dati. Wala ko kung alam sa bagay niya. Meron lang din nangaral mula dito. To. Kaya yung pananampalataya ko, hindi mula doon sa nangaral. Mula dito. Gusto ko intindihin nyo. Ang pananampalataya ninyo, hindi galing sa amin. Dito galing. Sa Biblia galing. Sapagkat kami man, dito rin natuto. Kanya lang, may ginamit na tao na nangaral. Ngayon, ano ba yung pananampalataya natin na tinaasahan? Na ang iba, wala nito. Ayun ang ating binasa kanina eh. Kaya itong sinulat ni Apostol na Pablo sa mga taga-Thessalonica, sabi niya, mga kapatid, ayaw kung wala kayong alam. I don't want you to be ignorant, brethren. Nakagaya ng iba na nalulumbay, nalulungkot, kasi wala silang pag-asa. Di ba? Wala silang gana, wala silang sigla, malalamya, maluluya. Sa waray, di ba? Maluluya, mahihina. Paano? Walang pag-asa. Di ba? Ang sabi rito sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not. Ayaw ko na kayo'y walang nalalaman, mga kapatid, tungkol sa mga namatay. Hindi na dito, sleep. Kaya alam natin, na kapag tayo ay, pag ako'y binawian ng buhay, at umalis ang kaluluwa ko, pumunta na ng langit, yung katawan ko nadadalhin sa sementeryo. Pero, baka kayong mauna. Sakali lang, no? Pero halimbawa, mauna si Roland, no? Yung katawan ko, na napunta doon sa sementeryo, ang tawag doon natutulog. Natutulog. Kagaya si Edna, pinanay ni Chris. Saan si Jean? Nanay ni Jean. Si Edna, natutulog lang yun eh. Kaya ang ginamit dito sa King James, asleep. Tulog. Natutulog. Lahat ng tumanggap kay Jesus na ginawa nilang tagapagligtas si Jesus. Na si Jesus ay namatay sa krus para sa kasalanan ng tao. Para sa kasalanan niya. Inangkin mo. Inangkin mo na si Jesus namatay dahil sa kasalanan mo. Inilibing siya at pagkatapos muling nabuhay. Lahat ng sumampalataya sa ganong pananampalataya na tinuturo ng banal na kasulatan,
Pagka siya ay binawian ng buhay, ang katawan niya natutulog lang. At ang sabi ng banal na kasulatan, darating ang araw, gigisingin yun. O yun ang ating binasa rito eh. Yun ang pag-asang meron tayo. Eh hindi tayo nalulungkot. Ha? O yung iba kailangan uminom pa. Maglasing para sumaya. Tayo hindi na tayo kailangan uminom. Yung iba nagdudruga pa. Ha? Yung iba nagsusugal pa. Online pa. Online mo yan ha? Ha? Naglalaki na online. Dami kong alam. Nagsusugal sila. Kaya pala hindi umaasenso ang buhay. Nagsusugal online. At pagka natalo, mainit ang ulo nila. Oh, meron ba rito sa atin nagsusugal? Oh, bahala kayo. Hindi ko nakikialam dyan. Kaya ko lang nabanggit kasi may mga tao kung anong ginagawa para maging masaya. Tayo hindi na natin kailangan yun eh. Bilang mga tumanggap sa Panginoon, hindi na natin kailangan maglasing pa, magdroga, magsugal, kung ano-ano. Hindi na natin kailangan. Kasi may pag-asa tayo. At taong walang pag-asa, yun ang walang kasiyahan. Naintindihan niyo? At ang sabi ng banal na kasulatan, ang sabi doon, if we believe, in verse 14, if we believe that Jesus died and rose again, kung talagang totoong sumampalataya daw sila, na si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. O kaya ko sinabi, sino ba Sister Edna? Sumampalataya din siya. Na namatay si Jesus, inilibing at muling nabuhay. Opo. O sino pa mga kapatiran natin? Si Mamay. O yung nanay ni Sister Nora. Sumampalataya yun. Sa kanyang pananampalataya, nagpabautismo pa nga. Tama? Lahat yan binabanggit ko yan, mga natutulog lang. Na isang araw, ang sabi ng banal na kasulatan, gigisingin. Muling mabubuhay. Isipin mo yan, paano yung mga inimbalsa mo na? Yung mga bituka. At yung mga naging alabok na, naging tapo-tapo. Biglang mabubuhay. Di ba? Sapagkat ang Diyos, ginawa niya ang unang tao mula sa tapo-tapo. Kaya hindi imposible sa Diyos natin na yung mga naging alabok, naging tapo-tapo, ay muling mabubuhay. Isipin mo yan. O yan ang meron tayo. Yan ang ating tinanggap mula sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ang pag-asa na tayo ay muling mabubuhay kung tayo mamatay. Kaya for me to live is Christ and to die is gain. Pakinabang sa atin ang mamatay. Kasi pag namatay tayo, muli tayong mabubuhay at kailanman ay di na mamamatay. Itong katawang to may kasiraan to eh. May kasiraan. Nagdudunot. Kaya naghihintay tayo sa katawang ito na palitan ng isang bagong katawan. Hindi na katawan dito pang tuna, kundi katawan na pang langit. Yan ang ating inasahan. Yan ang ating inasahan. Umaasa ako sa inyong mga taga-dulang, hanggang ngayon, yan ang inyong inaasahan. Hindi kayo lumalayo sa pananampalatayang yan. Kasi kung lumayo na kayo sa pananampalatayang yan, i-entertainin nyo na kung ano-ano rito sa lupa. Madadala na kayo. Marami sa inyo, hihinto na lamang. Kasi hindi na kayo nakapokus dito. Mga kapatid, go back. Turn your eyes upon. Nakalagay sa kanta, turn your eyes upon Jesus.
Turn your eyes upon the gospel of Jesus. Totoo. Nag-i-entertain na tayo ng kung ano-ano mga chichibureche. Right. Mga kung ano-ano mga istorya. Nawawalan tayo ng gana. Iwasan natin ang mga yan. Naintindihan niyo mga kapatid? Opo. Kasi kung dito pa rin tayo nakatuon, mawawala yung mga tampuhan, mga inggitan. Tingnan nyo yung pag-asa na to. Oh. Ha? For this we say, verse 15, for this we say unto you, by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. O, di ba? Yung mga namatay na sumampalataya kay Jesus, una bubuhayin nyo. At pagkatapos tayo naman, kung bumalik ang Panginoon, nabuhay pa tayo, hindi pa tayo natutulog sa ataol. Ang sabi, papalitan tayo. We shall all be changed. Lahat tayo mababago. Magkakaroon tayo na ng katawan na di rin na magkakasamad. Hindi na uubuhin, hindi na sisipunin. Opo. Sa langit, wala na pong merong mga galis. Wala naman mga arthritis. Wala nang merong mga kubal. Kubal yan. Sa paa yun. Ha? Sabihin ko yan lahat. Lahat ng mga kapintasan. Lahat. Wala nang mga pilay. Wala nang mga ngola. Ha? Wala nang mga butak. Kaya wala nang mabubutata sa basketball. Kasi wala nang buta. Ha? Wala nang matatanda. Kinanta nyo, never grow old, never grow old. Marahil, maraming Kristiyano kumakanta niyan. Hindi nila naiintindihan ang mensahe. Pero tayo naiintindihan natin. Bakit yung sa lugar na yan na wala nang tatanda? Because of this. Na pagbalik ng Panginoon, lahat tayo, we shall all be changed. Wala nang kasalanan doon. Dito, kahit pa tayo iniligtas na ng Panginoon sa kahatulan ng ating mga kasalanan at yan ang kamatayan, mayroon pa rin kasalanan. Hinahabol pa rin tayo ng mga kampo ni Satanas. At yung mga kapatid natin, ng mga Kristiyano, ng mga mahihina ang kukuti, nadadaya. Opo, sinabi ko, ang kailangan ng mga anak ng Diyos, makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Do not miss the opportunity to attend listening to the preaching of the Word of God. Huwag ninyong pahihintulutan na hindi kayo nakakadalo. Kagaya nito, nag-preaching. See? Yun ang pinakamahalaga sa atin dito sa baptisi. Ang pangangaral ng salita ng Diyos. Mahalaga yan. Kaya hindi natin gusto na mahadlangan tayo. Mga kapatid, huwag ninyong pahintulutan na hadlangan kayo. Ipaglaban ninyo ang inyong pananampalataya. Sabi pa sa television, kung may katwiran, ipaglaban mo. Si Kristo ang ating katwiran. He is our righteousness. He is our sanctification, justification. He is our wisdom and understanding. He is our redemption. Di ba? Natin pinahintulutan. Mahirap yung tumanda ka na. Tapos lalo ka nagiging matanda.
Ang tanda mo na nga eh, mahina ka pa. Pero kung iyong inaasahan, itong mensaheng ito, hindi ka mga halatang matanda na. Di ba niya? Mabuti yung mga matanda na may pinagkatandaan. Kesa yung matanda ka na, parang bata ka pa rin. Mahirap na kausapin. Hirap po kausapin. Ipinakikiusap ko sa iyo ang gawain ng Panginoon. Hindi ako nakikiusap sa iyo para sa sarili ko. Gaya na sinabi ko, hindi kami pumunta dito dahil sa sarili ko. Dahil sa mensaheng ito, itaguyod ang gawain. Taguyod, magkasundo-sundo, alang-alang sa mensaheng ito. Opo. Pagbigyan mo, niloko ka eh. Nagkasala sa'yo. Pagbigyan mo yan. Go ahead. Continue. Sa Bisaya, sa Waray-Waray. Padayon la. This is the message. Isang araw tutrumpeta ng mga anghel sa tutos ni Jesus. Sabi niya sa mga anghel, sige, trumpeta na. Nang marinig ng mga iniligtas ko yan. So, anong tunog doon? Hindi natin alam eh. Hindi marinig ng mga hindi ligtas. Yung mga relihiyoso sa daigdig na ito, na araw-araw na simba ng simba, hindi nila marinig ang trumpetang yan. Sino makakarinig? Kayo ng mga sumampalataya na si Kristo'y namatay, inilibing at muling nabuhay, at tinanggap ninyong tagapagligtas nyo. Kayo ang makakarinig niyan. Kaala nila, yung mga relihiyoso. Kaya ang sino mang kontra sa mensaheng ito, hindi mo maririnig to. Itong trumpetang to, sigurado ko sa iyo, hindi mo maririnig. Sa amin lang to. Kaya sumampalataya ka sa Panginoon para marinig mo itong trumpetang to. Para hindi ka maiwan. Tell you. Sabi ng banal na kasulatan, and so we shall ever be with the Lord. Forever. Isang araw, tayong lahat kukunin ng Panginoon. Magkakasama na tayo ng Panginoon. Wala nang katapusan. Doon mo ngayon, nagdadasal tayo, hindi naman natin siya nakikita. Kinakausap natin siya, hindi natin nakikita. Nag-aalagad kita, sumusunod tayo. Sige ang ating pagwali. Sige ang ating bigay ng ating tithes and offering. Kung nagbibigay kayo. Dumadalo kayo, nagbabasa kayo ng banal na kasulatan, nagiging patotoo kayo sa sanlibutan. Oo nga na kayo yung mga anak ng Diyos. Hindi natin siya nakikita, pero iniibig natin. Isang araw, yung pinaglilingkuran natin, makikita na natin ang mukha. Susunduin niya na tayo. Mga kapatid, ipaglaban ninyo ang pananampalatayang yan. Huwag ninyong pagbibigyan yung mga istorya na walang kabuluhan. Mga kapatid, pagpadayon ka mo. Ha? O yun lang. Ayos na. Hindi na matagal. Padayon. Amen. Ano pa ba ang ating kailangan gawin? Yung bahay na yan, malapit na natin may paggawa yan. Amen. Pwede na. Amen. Di ba, Padre Dante? Inanong natin. Tsaka, pakinggan natin. Hindi lang patotoo. Sige. Yan, oo. Ang dami namang lock ng cellphone mo. Talagang hindi mabubuksan yung Grace. Okay. Tingnan natin. Ayan na. Diba? Makinig tayo sa announcement ng preacher. Sa
So, total na nga sumulod nga ang commitment and para ato in 25,250. So, Oh. ang bulan, kada bulan. Oo. Ang bulan ng March, out of 41, may ada sumulod nga 31 nga naghatag. Oo. Ang bulan ng April, may da 28. Oo. Ang bulan ng May, may da 22. Oo. Ganyan na nga June, may da 12 nga sumulod. Oo. Kasama na ba ako sa June? Oo. Praise the Lord. Nakabahan ako. Wala eh. Oo. Di ba? Sabi daw. 25,000. Yes. Lahat. 75,000. So, ipadayo ng commitment niya. Ayan, pagpalain ng Panginoon, bigyan tayo ng halaga. Tapos na yan tayo. Amen. Amen. Oo. Opo. Amen. Patuloy lang. Amen. Ngayon, may pera tayo. May gawain dito. Kung wala mga tao, Right. wala kayo. Pupunta kami dito. O diyan nyo. Hindi naman natin patitigil to. Right. Amen. Titigil lang to pag sinundo na tayo ni Jesus. Amen. Klaro na yan eh. Amen. Naintindihan niyo ba yun? Amen. Kasi ba sa Samuel? Gusto ba niyo magpasok dito yan? Tanungin ko kayo. Gusto niyo? Kayo mga membro, gusto niyo magpasok dito yan? Amen. Kasi baka ayaw niyo. Paalisin namin to dito. Pupull out namin. Magbutuhan kayo rito. Kayo magpasok sa inyo. Kaya i-honor namin kayo. Pero hindi niyo pa magagawa yun eh. Kasi membro pa rin kayo sa Mayorga eh. And then niyo ba, hindi pa kayo organized. You have to support Brother Samuel. Kung meron kayong reklamo dyan, sabihin niyo sa pastor. Amen. Akong kausapin niyo. Naintindihan niyo? Amen. Opo. Hindi ninyo magagaral yan. Inauthorize ng church yan. You have to support him pag ito ang mensahe. Ngayon, lumabas sa mensahe yan. Hindi na yan ang kanyang layunin. Iparating nyo sa amin. Iparating nyo sa akin mismo. Ako pastor nyo. Intindihan nyo? Pasalamat tayo. Hindi tayo naliligaw. Hindi kita nalilipat sa ating pananampalataya. Hindi nasasayang ang ating trabaho. Ginamit ninyo kanina. Special number nyo, mga ladies. Your labor is not in vain. Ang klaro niyan eh. Brother Samuel, your labor is not in vain. Kaya pinaalala ko sa inyo to. Eh, yung mga simbahan na naguguba. Naguba yung simbahan nila. Bakit naguba? Eh, wala naman silang inaasahan. Hindi yan ang kanilang pag-asa. Kaya hindi tayo kagaya nila. Because we have a strong message. Papalitan kayo ng Diyos. Do not attempt. God will curse you. Papaluin kayo ng Diyos. Ako po mga kapatid, we bring message of blessing here in the lab. Pagpapala ang dala namin dito. At yan ay pagpapala. Imagine mo yan, that's more than material thing. Higit sa material na bagayan. Pero kukunin tayo ng Panginoon natin. Dapat sa impyerno tayo kung mamatay tayo Impyerno dahil makasasala kita. Impyerno tayo dapat lahat. Unang-una ako. Pero isang araw, napakinggan ko ang mensahe niya. Naghihintay na lang tayo sa pagsundo ng Diyos. Kaya kung hindi tayo tatagal, kasi ang buhay ng tao hanggang 70 lang Pag malakas-lakas ang katawan niya, 80. Si Pastor Bing Escropulo, 92 namatay. Si Brother Mar, 84. Lagpas.
Laki na ng grasya. Oh. Kaya ako, hinihintay ko sa Panginoon. Abutin mo lang akong Panginoon sa 80. Wala naman akong bisyo. Ang bisyo ko lang naman kumain. Midnight snack. Yan. Bisyo ko yan. Eh, pagising ko sa umaga, katabi ko yung matubak. Nilanggam na. Oo, mga kapatid. Wala. Yun lang po ang ating nasabi. Kaya magpakalakas kayo. Dahil hindi na mawalang kabuluhan ito. No. May mga simbahan nagtiro. Nagtayo sila ng simbahan nila. Naupo sila. Nawala. Bakit? Eh, hindi naman yun ang pundasyon nila eh. Hindi si Kristo ang pundasyon nila eh. Hindi si Kristo ang inaasahan nila eh. Hindi si Kristo ang inihintay nilang babalik. Eh tayo, kahit mamatay tayo, kahit ngayon ay mapunta ko sa sementeryo, naku, hindi nawalan ng pag-asa ang aking pananampalataya. Eh, gusto ko nga talaga magpahinga na. Pero kaya ko lang ginugustong magtagal pa para sa inyo. Para sa inyo. Bakit? Para magpatuloy ito. Ito, mensaheng to. At para magbunga pa tayo. Yan ang totoo niyan eh. Pero sa totoo lang, ako nakakit na ako ng langit eh. Nakapagsimula na ako ng simbahan sa Antipolo. O, may simbahan na dyan sa Mayorga. O ano pa? Lord, ginanap ko ng tungkulin mo. May problema ng mga anak mo kung hindi nila ginawa yan. Pupunta ko sa Diyos na masaya ako. Wala akong pananagutan. Kaya sige na tayo ng sige. This coming 29, mayroon tayong GSL. Sige, sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon, hindi pa naligtas. Amen. Oh, si Brother Raymar, maganda istorya niyan. Trabaho sa SM. Balak niya magpunta ng abroad. Oh, hindi pinahintulutan ng Diyos. Ngayon, nandito siya, oh. Kasama, nagkaalaga dito. Tumutulong dito. Brother Raymar, hindi mawawala ng kabuluhan ang pag-aalagad mo sa Diyos. Kahit sino pa ang hindi sumama sa iyo, kahit na sino magtakwil sa iyo, go ahead! God will bless you. Oh, to si Father Kimson, I pray for you, brad. Mag-study ka. Oh, magtayo ka ng security agency dito sa Leyte. Complete the requirements. You pray. Ikaw ang maging manager. Tapos ang inyong mga intelligence at mga detective, sila rulan. Madaling makakuha ng impormasyon niya. Kunwari, nagdadala lang ng mga baboy, pero investigador pala, mayroong mga spy camera. Yeah. Think about that. Yung mga gwardiya, sa'yo kukunin. Oh. Totoo yan. The Lord, naglilingkod kami sa'yo. Naghihintay kami sa pagbabalik mo. Habang wala ka, gamitin mo kami. Yan. Panginoon, habang wala ka, gamitin mo kami. Oh. Sinabi ko nga sa mga ito. Oh, kagaya ito sila Bisna. Oh, yung pwesto niyo doon sa merkado. Inuupahan niyo. Ang kumikita pa doon, yung nagpapaupay. Mas malaki pa yung kinita nung nagpapaupay. Oh, pero may mga talento na yan. Pag gumawa yan ng lugaw, naku, mahina yung katawan mo, lalakas ka. Oh, pagkain nila mga may sakit eh. Lalakas mo, lugaw. Very essential. Oh. Anong ibig ko sabihin? Oh.
gagamitin ninyo sa paglilingkod para sa Panginoon. O bigyan namin kayo ng pwesto. Yun, sa harap na simbahan doon. Tayuan nyo doon. Tinda kayo doon. 24 hours. Lugaw. Hindi sisingil ang simbahan sa inyo ng permit o ng permit ng upa. Importante. We're praying for the son. Itong pwesto niya, yung supplier siya. Supplier siya ng mga parts ng motor at mga malalaking sakyan. O, asan ang pwesto? Yan, sa harap ng simbahan dyan. Gagawin niya training center sa ibabaw niyan. O, alternative learning center. Matututo kayong mag-welding, matututo kayong mag-mekaniko, motor mechanic, o sa ilalim naman nun, talyer. Sa bandang gilid, supply, parts supply. Sa kanya yun. Kumikita siya, mag-tight siya. Hindi sisingil ang simbahan ng upa. Meron siyang pwesto along the highway. O, samahan yung pista ng inyong lugawan doon. Lahat ng mga magpapagawa doon, kakain ng lugaw. In promoting the gospel, marami tayong magagawa. Marami tayong mapagtutulong-tulungan. Pero pag nag-isip na tayo ng pakinabang natin, nabubuta kita. Pag naghanap na tayo ng pakinabang, yung bang tayo ang makikinabang? Di tayo ang ulag. At ang matindi niyan, pag hindi mo nakuha yung gusto mong pakinabang, magwawala ka. Tayo wala nun eh. Tignan ninyo, mga minamahal, ang ganda nito. Kaya ako pasalamat ako may church. O, hindi nagbabago isip ko. O, kuya mo ba ito? O, Brad, narinig mo siguro sinabi ko. Consider. Gusto kayo tayo nyo doon. Opo. Bagamat tayo ay mga tagalangit, hindi naman tayo permanente dito. Igis natin mamuhay ng matino. Marangal ba? May buhay. Maganda pa totoo. Maganda kabuhayan natin. Kaya nagdadasal tayo. At siguradong tatanggap tayo kung ang pakinabang ay para sa Ebanghelyo. Mga kapatid. Kaya ka lang hindi tatanggap kung magdadasal ka eh. Kasi ang hinihingi mo para sa pakinabang mo eh. Paano ka tatanggap? Opo. Inulit-ulit ko. Sa mga kapatiran, sinasabi ko sa kanila. Magtatayo tayo ng bahay pag-asa, bahay ampunan, mga batang wala ng magulang, kukunin natin doon. Kailangan natin ng balay. Magtatayo tayo ng bahay. Wala kaming pera. Anong ginawa ko? Nagdasal ako. May nagpahiram ng materyales. Pero babayaran din. Lo and behold. Ayan, may pera ako sa Gcash. Makakabayad na ako. Hindi pa lang ang buo. Pero may pumapasok. I never expect that. Kaya lang naiisip ko, para sa gawain ng Diyos. Totoo po yun. Hindi. Nasimula na ako yung naglingkod sa Panginoon. Hindi ko inisip pagdabang. Inisip ko paano ang Ebanghelyo to, yung pinangaral natin ngayon, yung pag-asa para sa mga tao na matatagpuan kay Kristo, kailangan nilang malaman. Kailangan magmadali tayo. Maraming ginagawang kaaway. Nililito tayo sa loob ng simbahan. Hindi nila tayo gusto na lumabas kasi dito tayo pupokus sa mga petty issues. Mga kwento-kwentuhan na walang kabuluhan. Mga tampu-tampuhan ng mga membro. Yan ang gagawin ng Diablo. Diyan tayo pupokus. Hindi tayo makapokus sa labas kasi nasa loob yung ating pag-iisip. Ginagawa ng Diablo yun. Hindi tayo dapat pumayag. God give us the commandment to go. And that is to preach the gospel of Jesus.
para yung mga walang pag-asa sumaya. O, di ba? Naku, masaya ito. Pagaling ko ito. Saya ako doon. Masaya ito. Oo. Hindi ko lang masyado. Hindi ko na mabilang-bilang yung pagpapala ng Diyos sa buhay ko. So, totoo lang. Maraming kahirapan. Maraming problema. Pero hindi mahigitan yung problema at kahirapan sa dami ng blessing. Kapatawaran lang ng kasalanan. Napakalaking pagpapala niyan. Dapat diyan ka mamatay Amen? Dahil sa kasalanan, kaya ang tao mamamatay. Pero binigyan ng Kristo ng solusyon. You are now forgiven. You are now justified. Meron ka ng buhay na wala hanggan. So ano pang kailangan mo? Proclaim the good news that Jesus died on the cross, was buried, and rose again. At naghihintay tayo. Di ba? Ay, naku mga kapatid, purihin ang Diyos. Alright, tumayo na tayo. Ipaglaban ninyo ang inyong pananampalataya. Yan ang pananampalatayang tinanggap natin. Yung Bible Baptist, mahirap mag-iba. Amen. Mahirap mag-iba. Kasi ang kanyang pananampalataya nakasandig sa salita ng Diyos. Sa Ebanghelyo ni Kristo.